Good morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Welcamia mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Mga minamahal na mga kapatid, samahan po ninyo ako sa ating pong pag-aaral ngayong umaga. Matatagpuan po ito in the book of James, chapter 1, verse 4. Ganito po ang sinasabi. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasang ito ng kanyang banal na salita na sa umaga pong ito'y ating pagbubulay-bulayan. Perseverance. Paano na-develop ang perseverance? Nagkaroon na po ba kayo ng experience mga kapatid na bunga ng inyong pagmamadali sa halip na mapadali ay lalong napatagal? Isang araw po, nagkasundo ang ilang mga kalalakihan ng church para po amin pong linisin yung yard waste. Alam niyo po, kapag fall season na po dito sa Winnipeg, yung mga dahon ng puno, nagbabagsakan po ito at kailangan po itong linisin bago po bumagsak ang yelo. Kaya dahil po meron na pong bagong building na na-acquire ang simbahan, so I asked the help of some men para tulungan akong mag-rake at maglinis po noong bakuran ng simbahan at ilagay po ng ilagay sa basurahan yung mga nalaglag na mga dahon. At alam niyo po, dito po talagang trabaho yun eh. Alam niyo po, kung di ako nagkakamali, almost 20 na paper bags na malalaki ang naipon naming dahon, ganun pong karami. Pero hindi yun ang kwento. Ang kwento po ay ito. Ang sabi ko po sa mga kalalakihan, sige magpunta kayo at ipagluluto ko kayo ng sopas. Noon pong nakaraang naglinis kami sa simbahan, ako po ay nagluto ng goto. Nagustuhan po ng mga kalalakihan. Sabi nila, Pastor, goto na lang. Sabi ko, hindi, para maiba, sopas naman. So ako po ay nagpunta ng supermarket, bumili po ako ng chicken wings kasi gusto ko po na ilagay sa sopas yung chicken wings, yung buo-buo yung wings na po. So para po sa mga kalalakihan, ayos na ayos yun eh. So, sa pagmamadali ko po, para pumunta sa simbahan at doon lutuin, kasi kumpleto naman po yung simbahan, meron pong kitchen, pwede po doon magluto, bit-bit ko po lahat ng pwedeng irekado sa sopas. At ikinarga ko na po lahat sa sasakyan, at dali-dali, nagpunta po ako doon, dahil alam ko, alas 9 usapan, ayoko po yung malilate, at baka maunahan pa ako ng mga kalalakihan doon, hindi nila mabubuksan ang pintuan ng simbahan. So, sa kamamadali ko po, dumating po ako doon, binuksan ko pintuan at magsisimula na po akong magluto ng sopas. Nagagayat po ako ng sibuyas, bawang. And then all of a sudden, nasabi ko, parang wala akong mantika. Nalimutan ko ang mantika at hindi lang yon, nalimutan ko yung pinaka-importanting rekado po sa sopas, yung chicken wings na iwanan ko po sa bahay namin. So nako, sa kamadalian ko po, ayun, sabi ko, paano kaya ito? Sabi ng mga kalalakihan, may hotdog naman, pastor eh. Lutuin nyo na lang yung hotdog. Lagyan nyo na sopas, okay na yan. So, hindi po ako pumayag. Umuwi po ako. Actually, pauwi na po ako. Sabi ko, medyo malayo yung bahay ko. Dumaan na lang ako sa isang supermarket at doon po ako bumili uli ng manok. Nung nakabalik na po ako sa simbahan, naku po, nalimutan ko rin. Mantika nga pala, kailangan ko. So, ayun po, ang nangyari, niluto ko yung sopas nang hindi ko na po iginisa. Yan, sabi naman ng tropang mga kalalakihan, ayos din naman. Hindi namin napansin na hindi pala ginisa yan. Sa mga hindi nagluluto, sa kanila okay na po yun. Sa mga gutom, wala na rin nga po sigurong problema yon. Pero sa isang nagluluto, alam na alam ninyo na may mali doon sa iniluto nyo. Ngayon, ano po ang problema? Bunga po ito ng labis na pagmamadali at dahil sa pagmamadali, minsan, madalas, marami tayong nakakalimutan. Ang paalala po ni Santiago, let perseverance finish its work. And perseverance, mga kapatid, ito po'y pagtitiis, hindi po nakukuha sa madalian. Ang maturity, hindi po nakukuha sa madalian. Kahit na ano pong magic ang gawin ninyo, ang sanggol ay sanggol. Kailangan dumating siya sa fullness of maturity and it takes time. Sa lahat ng pagkakataon sa buhay ng bawat isa sa atin, hinahamon tayong mapaghintay at huwag maging mapagmadali. Be patient. Ito po ang laging sinasabi ng banal na kasulatan. Why? Because God is patient. One of life's
one of life's frustration is that God's timetable rarely the same as our timetable. Minsan ang gusto natin, ang Diyos ay kumilos sa panahon na gusto natin. Pero tandaan po natin, ang panahon natin at ang panahon ng Diyos ay magkaiba. Ang diskarte ng Diyos at ang diskarte natin ay magkaiba. Ang isipan ng Diyos ay lalong malayo sa isipan ng bawat isa sa atin. Alam niyo po, we are often in a hurry when God isn't. You may feel frustrated with the seemingly slow progress you are making in life. Remember that God is never in a hurry, but He is always on time. Hindi po siya late, hindi po siya nagkakamali, lagi pong sakto. Madalas, tayo ang frustrated kasi tayo naman ang nagmamadali. Amen? Gaano kadalas? No? Inip na inip ka sa pagbabago ng mga taong tila mabagal magbago. Inip na inip tayo sa mabagal na usad ng buhay ng iba. Gusto nating pabilisin. Imagine ninyo, siguro kung tayo may kapangyarihang pabilisin ang ikot ng mundo, baka ang ikot ng mundo parang roller coaster sa bilis. Dahil kung tayo ang masusunod, baka magtalsika na po tayo sa sobrang bilis na gusto nating mangyari. Pero ang Diyos, He is never in a hurry. Sometimes God uses your entire lifetime to prepare you for your role in eternity. At kung titingnan po natin ang Bible, mga kapatid, the Bible is filled with examples of how God uses a long process to develop a character, especially in leaders. Alam niyo po, mga kapatid, kami po sa Winnipeg Unida ay merong prosesong sinusunod when it comes to the leadership of the church. Kung gusto mong maging leader sa aming pong simbahan at maging part ng council or board of directors, you need to go to the process. Nagtataka po ako doon sa ibang mga simbahan, may bagong salta doon sa simbahan niya, medyo makisig-kisig, ginawa ng leader. We don't do that. Alam niyo ba, sikreto ng isang matagumpay na organisasyon ay you are on the same page. Yung nagkakaamuyan po kayo, ito po yung sikreto ng isang team. Sabi nga teamwork makes the dream works. So, kapag hindi kayo pare-parehas and you are not on the same page, magkakagulo lang po kayo. I've been here in Winnipeg for 9 years now. At awa po ng Diyos, yung mga leaders na na-develop sa simbahan na aking pinaglingkuran, ay mga leaders na halos kaparehas ko nang magsalita ngayon. We are on the same page. We are on the same wavelength. Parehas kami ng vision, parehas kami ng pananaw. Kaya po hindi na ganun kahirap ang mga bagay na pinag-uusapan. Kasi nagkakaunawaan na. So, paano nangyari yun? Because we go through the process. May proseso po ang discipleship, may proseso po ang leadership development, at kagabi po, mga kapatid, meron po akong mentoring na ginawa para sa mga future leaders. At kung titingnan niyo po, proseso ito. We cannot just make a leader out of a person na hindi naman niya alam kung ano ang role na kanyang dapat gampanan bilang leader. At ito po yung downfall ng mga churches dito po sa Canada. Kaya po maraming mga building na ibinebenta, naubusan na po ng mga members at naubusan na po ng mga leaders. Because yung pastor failed to develop leaders. And it is not easy. Leadership development is tedious, it is hard. Pero ito po yung magbibigay sa iyo ng matibay na backbone pagdating ng araw. And the Bible is filled with examples of how God uses a long process to develop character and especially the leaders. Sabi nga po, God took 80 years. Can you imagine? 80 years to prepare Moses. Naalala niyo po ba ang buhay ni Moses? 40 long years. Saan siya? Doon po sa Egypt. As a prince of Egypt. Then 40 years saan? 40 years po siya sa wilderness running from his crime na ginawa sa Egypt. No? 40 years in the wilderness. And another 40 years saan? Wandering around the wilderness with the people of God. No? For 14,600 days,
Moses kept waiting and wondering, is it time yet? But God kept saying, not yet, Moses. Wait for my timing. So great souls are grown through struggles and storms and seasons of suffering. Noah, how many years na ginawa ni Noah yung ark bago umulan, bago mangyari yung pinangako ng Diyos na ulan at judgment sa bansa. So be patient with the process. Ang sabi ni James 1:4, don't try to get out of anything prematurely. Let it do its work so you become mature and well-developed. Don't get discouraged. Sabi nga po, when Habakkuk became depressed because he didn't think God was acting quickly enough, ano sabi ng Diyos sa kanya? Sabi ng Diyos sa kanya sa Habakkuk chapter 2 verse 3, these things I plan won't happen right away. Slowly, steadily, surely, the time approaches when the vision will be fulfilled. If it seems slow, do not despair, for these things will surely come to pass. Just be patient, and they will not be overdue it will not be overdue a single day. It will happen according to God's perfect timing. Kapatid, ano hinihintay mo na tila ang tagal-tagal na? Ano mga bagay na gusto mo mangyayari na tila inip na inip ka niya? Inip na inip ka na. Remember how far you've come. Not just how far you have to go. You are not where you want to be, but neither you are where you used to be. Hindi ka na nandun sa dati. Iba ka na ngayon. So kung ang Diyos dinala ka sa kalagayan mo ngayon at meron ka pang gustong puntahan, tandaan mo, Diyos pa rin ang magdadala sa iyo doon. Pero kung gusto ka nang patigilin ng Diyos, kapatid, ngayon ding oras na ito, pwede ka nang patigilin ng Diyos at that's it. Nakuha niyo po? So kung meron pang gustong ipagawa ang Diyos sa iyo, maghintay ka and it will surely come to pass in His own perfect time. Amen? So, please be patient. God is not finished with me yet. God isn't finished with you either. So keep on moving forward. Even the snail reached the ark by persevering. Amen? Pati ang suso nakarating sa arko ni Noah by persevering. Ang problema, marami tayong nami-miss dahil sa pagmamadali. Hindi niyo po ba napansin, no? Yung mga anak natin, magugulat ka na lang mga binata't dalaga na. Mamimiss natin yung haplos, yung yakap, yung karga nung sila'y maliliit pa. Pero sa sobrang bilis ng panahon, ang daming nakalipas na hindi natin napansin. Alam nyo, recently, siguro napapansin nyo, panay ang post ko ng mga memories. Memories naming mag-asawa 10 years ago, ng aming pamilya, nung kumain kami sa burger, sa mushroom burger, doon sa Tagaytay. No, I remember that moment. Lagi po kami pumupunta ron sa Tagaytay, yung merong hamburger doon na mushroom eh. And I miss those moments. Nung nakita ko nga yung misis ko, no, 10 years ago, sabi nung mga nagko-comment, ang ganda ni Ate Dang, no? Kasi doon po, ang itsura ko po, nung 10 years ago, ay mas mukha pa ako matanda ron kasi nagpatubo po ako ng balbas 10 years ago eh. Balbas po ako. Sabi po nung mga nag-comment, ilang taon na si Pastor dyan? Sabi nung misis ko, mahala na sasagot ko rito. Sabi mo, 63 years old na ako dyan. No? Ngayon kasi 53 na po ako eh. Sabi nila, mas matanda pa raw ako doon sa picture kesa sa ngayon. So, I posted those pictures because time really flies so fast. Marami po tayong nami-miss kapag tayo lagi ay nagmamadali. Hindi po ba? Kaya pag nagdadrive ka, bigyan mo ang panahong tingnan ang nangyayari sa kapaligiran. Huwag lagi yung destinasyon. Kasi sa pagmamadali natin towards the destination, nami-miss nating i-enjoy ang mga bagay na ating nadadaanan. Amen? Meron po isang kwento, ito po yung totoong nangyari sa Washington, D.C. Sa isang train station on a cold January morning. Meron pong isang batang violinist na nagpapatugtog ng mga komposisyon ni Bach. At
Napakagaling po ng batang ito and people are in a rush because alam nyo, train station di ba? After a minutes na yung bata ay nagpe-play ng violin, may tumigil na isang lalaki. Saglit na tiningnan siya and then hurriedly umalis. 4 minutes later, may isang lalaking tumigil at nanood at nag-abot ng $1. May dumaan ding isang babae at naghagis din ng ilang $. 6 minutes later, a man leaned against a wall to listen. Pinakinggan sandali, pero tinignan ng oras at mukhang nagmamadali, umalis na rin siya. After 10 minutes, a little boy stopped by his mom and they watched for a while, pero sabi ng nanay, we are in a hurry, inakay na rin yung kanyang anak at umalis na rin sila. The young musician played for 45 minutes. And during that time, only 6 people stopped and listened for a while. And 20 people gave money as they walked past. So, yung bata was able to collect $32. And when he stopped playing, nobody noticed and nobody applauded. There was no recognition at all. And what's remarkable is this. Yung batang yon na tumutugtog ng violin ay walang iba kundi si Joshua Bell. Hindi ko po alam kung kilala nyo si Joshua Bell, pero si Joshua Bell is one of the world's greatest musicians. And he played some of the most intricate pieces ever written on violin. And those pieces worth $3.5 million. 2 days before, doon sa station na yon, 2 days before, he sold out a Boston Theater seats na nag-average ng $100 bawat upuan para lang marinig ang batang ito na nagpe-play ng violin. So here's the question. If you have no time to stop and listen to one of the world's best musician playing the finest music ever written on one of the most beautiful instrument ever made, what else are you missing as you barrel through life? Kung ang tao during that January morning sa Washington DC ay namis nila ang isang performance of a lifetime of a great musician, kumusta kaya tayo? Ano kaya ang mga nami-miss din natin sa buhay dahil sa ating labis na pagmamadali? Kumusta ka ngayong umaga, kapatid? Rush pa ba? Nagmamadali pa ba? Kumusta ang buhay? Alam niyo po mga kapatid, ang mga Koreano, they are the only country that makes Japan look lazy. Meron pong kataga lagi ang mga Koreano, yung word na pali-pali. Alam niyo po ibig sabihin ng pali-pali? Bilis-bilis. Nung ako po'y nakarating ng Korea at narinig ko po yung word na pali-pali, ang sagot ko naman sa kanila, chunchuni. Yung chunchuni, dahan-dahan. Mga kapatid, hindi po nakukuha sa mabilisan ang lahat ng bagay. Hindi po nakukuha sa pagmamadali ang lahat ng bagay. Maging ang tagumpay na pinapangarap natin sa buhay, kailangan po ng perseverance. Now, pag-isipan po natin ang ilang mga katanungan na ito. What are some lessons you have learned when God has delayed something in your life? Anong mga aral ang natutunan natin sa mga bagay na dinilay ng Diyos at hindi niya ibinigay ayon sa ating timetable? May lesson ba tayong natutunan? Pangalawa, what do you think God wants you to do when you get discouraged with His timing? Ano kaya ang sa tingin mo'y gustong gawin ng Diyos o gusto nating gawin na nais ng Diyos kapag tayo'y nadi-discourage sa Kanyang timing? At panghuling tanong,
How can you show patience with others like God is patient with you? How can you encourage people today in their spiritual growth? Hindi niyo po ba naiisip minsan? Kung tayo minsan nanghihingi din ng pasensya sa iba, bakit minsan hindi tayo makapagbigay ng pasensya? Naranasan niyo na po ba mga kapatid, green light na pero yung nasa harapan niyo ayaw pang tumakbo? Minsan di natin alam kung ano dahilan kung bakit ayaw niyang tumakbo. Baka na heart attack na yun doon. Pero minsan anong una natin gagawin? Didiin na natin ang busina at ididiin natin ang sagad at parang sinasabi natin, ubod mo ng bagal, bilisan mo naman, umalis ka dyan because you are blocking my way. Minsan hindi ba? Parang ganun din tayo sa Diyos. Kulang na lang, businahan natin ang Diyos at sabihin natin, Lord, ang bagal mo naman eh. Bilis-bilisan mo naman. Ang dami kong hinihingi sa'yo, hanggang ngayon, di mo pa binibigay. Bilis-bilisan mo naman. Look how impatient we are to the Lord most of the time. And most of the time, we raise a clenched fist on God and telling Him, why are you so slow? Mga kapatid, sana po maging paalala sa atin ang araw na ito, sa ating pagbubulay-bulay, na makahamon. Sa buhay na ito, hindi kailangan magmadali. May mga bagay na mas ma-enjoy tayo kung matuto lang po tayong maghintay. Yung pong pagkakabili namin ng building dito po sa Winnipeg, para po sa simbahan, ito po mga kapatid ay bunga ng paghihintay. I would like to tell you this, and I would like to be honest. Dami rin po naming natutunan. Marami rin po kaming ginasta sa mga maling paraan. May mga pera po kaming ginasta sa simbahan na nauwi sa wala. Bunga po yon ng amin pong mga pagmamadali. Pero alam niyo po mga kapatid, kapag timing ng Diyos, kapag panahon ng Diyos, lahat po ay gagawin niyang magaang in His time. All things will be made beautiful in His time. Amen? So purihin po ang Panginoon. Maraming pong salamat mga kapatid. Pwede po ba na tayo po ay lumulog sa Panginoon sa diwa ng isang panalangin? Let us pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit po kami sa iyo sa araw na ito, labis na nagpupuri at nagpapasalamat, dala sa aming mga puso ang iba't ibang mga panalangin para po sa buhay ng aming mga kapatid. Dinudulog ko po sa iyo ngayon ang mga kahilingan para sa karamdaman. Ang amin pong Pastor John Ocol, nilalapit po namin siya sa iyo, Panginoon. Ang kapatid na Esther Bautista, si kapatid na Debbie Bernabe, si kapatid na Jules Masalunga, ang akin pong may bahay, patuloy pong kalusugan para sa kanya, si kapatid na Mayet Rodriguez, si Lolo Abe, ang kakang Loli Atanasio, ang kapatid na Egay at Tatay Clarito Cuadra, ang kapatid na Romel, Epoy at si Mark, ang balae ni Ate Heidi Mejia, ganon din po ang patuloy na kalusugan ni kapatid na Oji Ramos, si Tita Mayra Paredes Libertino, ang kanyang kalakasan at ang kanyang mga mahal sa buhay sa Pilipinas, si Tita Tessie, si Kuya Eme Paredes at si Tita Mildred, patuloy mo po silang pagpalain. Ganon din po si Jonah Adaw, si Ate Mirna Gonzales, si Tatay Bitoy at si Nanay Anchang Rodriguez, si Kuya Ikoy at si Ate Gaying Ramos, si Tatay Eleno at si Nanay Pasing Silya, si kapatid na Conrado at Nenita Hinido, si Tatay Omar at si Nanay Dadeng Garcia. Patuloy na aliw sa sambahayan po ng mga Gonzales, patuloy na pag-iingat kay Tatay Nesto, kaaliwan sa pagpano po ni Nanay Ichay, patuloy po na kalakasan kay Uncle Urong at kay Auntie Huli, pagpapala kay Tatay David at Kuya Bobby Marasigan, si Nanay Puste, si Nanay Tateng Sarial, Nanay Elong Santarin, si Nanay Engay Hinido, si Nanay Honor Santarin, si Nanay Elisa Capillar, si Nanay Loli Truperto, si Nanay Ieng, Nanay Hema De Castro, si Ate Lita Cadabedo, si Ate Elvi Paredes, si Kuya Pedoy De Castro,
Ang sambahayan po ni Ate Evelyn Cameros at ang kanyang manugang na si Reggie Ladublan. Patuloy pong pagpapala kay kapatid na Alice Purificacion. Patuloy na kagalingan para kay Kuya Ban Magkawas, kay kapatid na Nori Orate, kay kapatid na Marjorie Almasar at sa kanyang asawa. Ganun din po sa anak ni Kay na nawa po ay patuloy na makaranas ng kagalingan. Patuloy na panalangin para kay Ate Mirna Sinfuente at sa kanyang sambahayan. Sa pamilya po ni Ate Mary Jane de la Cruz, para sa panalangin para sa kanilang mga magulang ni Kuya Henry. Ganon din po ang patuloy na aliw sa pamilya ni kapatid na Noel Lapus para po sa kalungkutan ng pamilya sa pagpanaw po ni Tatay Narciso. Patuloy din pong kagalingan sa mga apo ni kapatid na Susan Espiritu, pag-iingat sa pamilya ni kapatid na Laina Bayas, si Tatay Abling at si Nanay Feli de Singaño. Patuloy mo po silang samahan, Panginoon. Dalangin din para kay Mariby Frias, kay kapatid na Meryl Cornejo, yung provision mo, Panginoon, ang ipagkaloob mo sa kanya. Kay Ate Tessie Aison, kay Nanay Celia at Tatay Oy Colubio, si kapatid na Bernadette Punong Bayan Arellano, patuloy pong kagalingan para sa kanya. Si Baby Ayela Almasar, ang patuloy po na pagkilos mo kay Alexa Moreno, ang kagalingan. Kay kapatid na Albert Umlas para sa kanyang open heart surgery. Ganon din po kay kapatid na Bing Esguera, tinataas po namin siya sa iyo. Ang uncle po ni Marvin Aguila, idinadalangin din po namin at ang patuloy po na pagkilos mo sa buhay ng mga kapatid namin na dumadaan sa matitinding pagsubok po ng buhay. Panginoon, alam po namin na sa iyong mga kamay ang sagot sa aming mga dalangin at alam po namin na hindi ka naman bingi para hindi pakinggan ang mga daing na ito. Inaabot po namin, Panginoon, sa dalangin ang mga kapatirang nakikinig ngayon sa Tinig ng Pag-asa, anuman po ang kanilang kalagayan, nasaan man po silang bahagi ngayon ng mundo, ipadama mo sa kanila na nariyan ka para sa kanila, Panginoon, at ang sagot mo ay hindi nagmamaliw. Maraming pong salamat, aming Panginoon, sa iyo po ang lahat ng papuri. Sa pangalan po ng Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Magandang araw po mga minamahal na mga kapatid. Ngayon po ay Tuesday morning. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsama sa Tinig ng Pag-asa. Ate Evelyn Cameros, magandang araw po. Kapatid na Emil Magnay, magandang araw po sa inyo. Welcome sa Tinig ng Pag-asa. Kuya Rodante Kerubin, Ate Leslie Tamundong, kay Lorna Gamier at kay Princess Gaida. Can you imagine, may nakikinig po sa atin na Saudi national, si Princess Gaida. Hindi nga lang po niya siguro ako naiintindihan. Pero yung kanyang yaya na si Lorna, itinatranslate po kay Princess Gaida kung ano ang aking sinasabi. So pagpalain nawa ng Panginoon, ang batang ito na nawa sa pamamagitan ni Lorna ay maging instrumento para ang batang ito'y makakilala sa Panginoon. Ate Ellen Gonzales and Kuya Monching, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Mimi Castro, kay Pisang Oji Ramos, nanonood din po siya. Kay Tina Saludaga, Tina, magandang araw. Ganun din sa inyo ni EJ, Ate Nelia Ramos, Ate Nene Enriquez, kapatid na Yanyan Samaniego, at kay Pastor Edu, magandang araw sa inyo. Kapatid na Echi Bartolome, magandang araw Echi. Ate Merlin Itor, magandang araw sa inyo. Kay Pastor Rene, kay kapatid na Orlando Masungsong, magandang araw po. Happy birthday nga pala sa aking pinsan na si Dante. Kailan nga ba birthday ni Dante? Sa 23 pa yata. I don't know. Pero happy birthday, Dante. At ang pagpapala ng Panginoon sa inyong sambahayan, kay Ayabi at sa mga bata, pagpalain kayo. Kay Ate Mayit, magandang araw sa iyo. At good morning sa snow morning. Nag-snow na yata ako sa Saskatchewan ngayon. Awa ng Diyos, dito po sa amin ay hindi pa naman. At minus 12 po kami ngayong umaga. Minus 8 pero may wind chill na minus 12. Good morning, Mimi Silya. Magandang araw sa iyo. At kung naghahanap po kayo ng Young Living Products dito po sa Winnipeg, ang inyo pong hahanapin ay si kapatid na Mimi Silya
o kaya ay si kapatid na Fiel Ramos. Ngayon, kung hindi nyo sila matagpuan, pwede rin naman pong ako ang inyong hanapin. Iko-connect ko po kayo dyan sa Young Living. Po, madali lang po yan. At wala na po ako iba sasabihin. Kung sa Pilipinas naman po kayo, ay kay Tricia, kay Christine Tricia del Rosario Gonzales. Ayan po, hanapin nyo po yun sa Facebook. Kapatid na Raquel Bayot, magandang araw sa iyo. Kay Mariby Frias, magandang araw. Kay Ces Garcia, magandang araw din po. Kapatid na Joy Reyes. Tita Mayra Paredes, magandang araw po. Sa mga kapatiran natin sa Aristocrat, kay Brother Dong, sa inyo pong lahat dyan, magandang araw po. Lily Camyalu Bunso, magandang araw sa iyo. Pagpalain ka nawa ng Panginoon. Kapatid na Agnes Causaren, at kay Ate Betty Saria, magandang araw po sa inyo. Tatay Ernesto Makatumpag. By the way, mga kapatid, pagkatapos po nito, kung gusto nyong pasyalan yung tinig ng pag-ibig naman ni Pastor Raymond Makatumpag, pasyalan nyo po yung kanyang Facebook account. Kay Kumaring Ami Santos, magandang araw, Kumaring maganda. At pagpalain ka ng Panginoon. Kay sino pa ba? Yan, si Lay Presa. Lay, magandang araw. Ganon din kay kapatid na Emong, pagpalain kayo ng Panginoon. Ate Tete Isilia, magandang araw po. Kapatid na Lani Tulagan, Kuya Eric Maines, kapatid na Miriam Galvan, Kuya Larry Montillano, magandang araw po sa inyong lahat. Kay Berna Causaren, at kay Rolly, pagpalain kayo ng Panginoon. Kapatid na Jesse James Abad, Ate Nel Caldo, magandang araw Ate Nel. Kapatid na Elizabeth Sanchez, magandang araw po sa inyo. At kay Ate Marie Cruz, magandang araw po. Kay Kuya Dol Paredes, magandang araw po Kuya Dol. Si Ate LV Paredes, si Angelet Senidosa. Angelet, magandang araw sa inyo. Kay Ate Tess Asturias, kay kapatid na Jocelyn Lope, magandang araw po sa inyo. Nanay Belen Olaes, magandang araw po. Kay Marivet Eusebio, kay Nanay Carolina Bukiran, kay Alice Lumbres, kay kapatid na Jacqueline Malapitan Kamingal, magandang araw. At kay kapatid na Mindalingan, ayan, magandang araw po sa inyo. Kay Ate Delia Magkawas at kay Kuya Van, magandang araw po. Kay kapatid na Rosalie Cunanan, kay Ces Garcia, kay Dwayne Cruz, magandang araw. Kay Philip Ganibi, magandang araw. Si Francis pala ito. Francis, magandang araw sa Calgary. Pagpalain kayo ng Panginoon mga kapatid. Si Nanay Flor de Lisa Maynez, si Connie Villanueva, magandang araw. Ate Lati Atanasio, magandang araw po sa inyo. Kay Ate Epi Ardiniano Anadilla, magandang araw Ate Epi. Kay Genuine, magandang araw din sa iyo kapatid. Kay Ate Susan Espiritu, at kay Pastor Ruben del Rosario, at kay Ate Vivian, pagpalain po kayo ng Panginoon. Magandang araw po sa inyo lahat. Ganon din kay kapatid na Connie Villanueva. Ayan, iningal po ako. At maraming pong salamat sa mga kapatirang ating nakasama ngayon. Bukas po naman ay meron pa rin po tayong tinig ng pag-asa sa umaga at may prayer meeting po sa gabi. If you are interested, gaya po ng ginagawa ko po, ipinopost ko lang naman po yung Zoom invitation para sa prayer meeting. You just need to click the invitation at papasok na po kayo. Hindi ko po nilalagyan ninyo ng meeting ID. Take note, no need for the meeting ID. Just click join and I will accept you para po kayo makasali sa prayer meeting. Every Wednesday po yon. So ito po ay hindi lang prayer meeting na Winnipeg Unida, kundi ito po ay prayer meeting ng buong kapatiran sa buong mundo kung nasan man kayo. Ito po ay bukas 7:30 po ito ng gabi. So again, maraming pong salamat mga minamahal na mga kapatid. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at magkita-kita ulit tayo bukas ng umaga dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.